Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi natulong sa inyo dahil nawawala po yung nanay ko. Narito ng ating mga karagdagan na aabangan ngayong hapon sa Abot Kamay na Pangarap. Gagawin ng lahat-lahat ni Annalyn upang matagpuan ang kanyang ina na si Lynette na kinidnap di umano ni Carlos Benetes. At dito naman nagtulong-tulong ang mga ito upang manawagan na kung sino man ang nakakita dito kay Carlos na kasama itong si Lynette ay agad na ipagbigay alam sa kanila. At dito magbibigay ng reward itong si Giselle kung sino man ang makapagturo kung nasaan nagtatago itong si Carlos dahil namimiligro daw di umano ang buhay dito ni Lynette. At ito naman ang hindi nagugustuhan ni Harry dahil tila pinapalabas di umano ni Annalyn na masamang tao ang kanyang ama na si Carlos, subalit yun nga ang totoo. At dahil hindi nga tuluyang nakatakas itong si Lynette ay tila mas hinihigpitan pa ni Carlos Benetes ang kanyang pagbabantay dito kay Lynette. At hindi niya namalayan sa hindi nga pagkain ni Lynette ng nawalan siya ng lakas at malay. Kaya agad nag-aalala itong si Lynette dito naman sa kanyang anak. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng kwarto si Lynette ay dito naman na panood ni Carlos sa isang balita. Nananawagan nga itong si Annalyn Santos at pinapalabas na kinidnap nga itong si Lynette. At dito naman na nagalit ng husto itong si Carlos dahil ngayon ay pinaghahanap na nga siya ng mga pulis. At sinimulan na rin ang pagsampa ng kaso ni Joyce laban dito kay Carlos dahil sa ginawa nito sa kanyang kaibigan. Kaya agad na gustong mangyari ni Carlos na kinakailangan daw na makaalis sila ng bansa. At bago sila aalis, agad na tinawagan ni Carlos itong si Harry upang papuntahin doon at ipapalakad ang kanyang mga papeles. At gusto naman linawin ni Harry dito sa kanyang ama na kung totoo ba daw di umano ang mga paratang na binibintang sa kanya. Lalo na ang tungkol dito kay Irene na itong si Carlos nga raw ang pumaslang dito. At dito na hindi makaamin si Carlos dito kay Harry. At ang gustong mangyari ngayon ni Carlos na isasama si Harry sa kanilang pag-alis nang sa ganon ay hindi ito madadamay sa kanyang kinasangkutan na krimen. At ganoon din itong si Zoe. Samantala, kino-comfort naman ngayon ni Zoe itong si Annalyn at ganon din itong si Justin. At dahil tila walang naramdaman si Justin dito kay Zoe na concern ito kay Annalyn. Dahil ang gustong mangyari dito ni Zoe na kunin lamang ang loob dito ni Annalyn nang sa ganon ay may kakampi siya dito sa Apex Hospital. Lalo na nagiging palaban nga itong si Justin at may naaamoy daw siyang kakaiba dito kay Zoe na parang may tinatago din itong sikreto na pwede rin nilang malaman. Lalo pa ngayon na concern itong si Zoe dito kay Doc Benetes na kung bakit ay pinagbibintangan ito na siya ang pumaslang kay Irene. At dito na sinabi ni Justin kay Zoe na kung bakit kung sino itong mga nalilink sa kanya ay mga kriminal. Unang-una itong si Moira na ina ni Zoe at ang kasunod itong si Dax na inutusan nga ni Moira na manloob sa bahay ni Lynette. At ang pangatlo ay itong si Carlos Benetes, baka pamilya daw ang mga ito. At nagulat itong si Zoe sa mga sinasabi nga dito ni Justin sa kanya na baka isang araw ay mabubulaga na lamang siya na malaman na ng lahat na hindi pala siya ang tunay na tanyag at ang nag-iisang anak lamang ni RJ ay walang iba kundi itong si Annalyn. Kaya labis na nga ang pag-aalala ni RJ at nangangako sa kanyang ate Giselle na kapag makabalik itong si Lynette ay hinding-hindi na nga raw niya ito pagkakawalan pa. At itutuloy na nga niya atong divorce na inihain niya para dito kay Moira upang makahiwalay na siya nito. Yan ang ating kaabangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap.